defensive factor ng Snowball paring Vitlab, you can never underestimate it. Nakita natin kanina, game number 2, sobrang ganda. Lalo na si Vash pa ang gagamit niya, I'm sure. Oo. So, yun. Baka si G, another gangsta, di ba? So, yan po mga kaibigan. Rio is nowhere to be found. May sakit po ang kuya nyo. So, Rio, kung naririnig mo kami, get well soon. Ayan, alam ko narinig mo ako. Our prayers. Oo. Kaya nga, alam mo na, pasalubong din pala. So, ayan. Mipo, last ban mula sa Gigabyte Mineski. Actually, expecting a comedy, alam mo yun, kumbaga parang creative, comfort hero pick mula sa Raging WePlay. Samantalang, Phantom Lancer would be the blanket ban mula sa Raging WePlay just to remove. Focus, another hero. Oo, at saka yung pangwasak sa Ember. Diba? So, pabati daw ulit kay Rona May. Rona May mula kay GMD. Beautiful. Ayan. Ayan. Sabi ni Nolex sa 18, normal match lang to para sa Mineski, laro-laro lang. Pero sabi ko nga sa inyo, class S to eh. Easy money to eh. Kada panalo mo, 1.5. Papamigay mo ba yung 1.5? Hindi pinamimigay yung 1.5. But hindi rin napupulot ako. Oo. Ako nga, laki na ng sweldo ko, pero yung 1.5, makipagsapakan ako para sa 1.5 Oo, eh. kahit sino naman eh. Oo, diba? 1.5 yun eh. Easy 1.5. So, ayun nga mga kaibigan, sabi dito, pabati naman daw si Sniper2507 na nasa Kuwait, KJ Wait. Yan. Pabati daw ng bubong naglalaro ng dito sa tabi. Huwag kang magmura, easy ka lang. Paring just call me Antonio. Pero ito mga kaibigan, Tiny Bubbles mula sa Raging WePlay. Talaga sabi nila, gusto namin ng melee, gusto namin makipagyakapan, gusto namin nagra-right click kami na malakad yung hero. No range heroes whatsoever. Samantalang sa Mineski, 3 range heroes and 1 melee. So, kukuha pa sila ng range. Yo! Ito nangyari na to dati. Nagkakaroon ako ng epiphany. Ginawa na namin tong lineup na to. Hindi ng Mineski. Ginawa na to ng something. Wow. Pero mamaya na yan. Basta ang naisip ko dito, pwede ito pang early Roshan. Yes. Lalo na, naku, sa lifesteal pa lang na rating natin yung third skill nito. Kung na, kaya nga eh. Nakita ko na to guys. Napanood ko na to. Kakanta ba tayo ng ano? Pero anyway mga kaibigan, Bimbo would be playing Disruptor, so meaning this would be a position 1 Disruptor. Joke lang. Support SF. Beautiful. So ito, baka naman si Gio nagbabalya. Sabi ni Gio, alam mo, Bimbo, anina ka pa eh. Ako naman. Pahiram naman ng position. Pahiram naman ng position 1 hero ko. So, isa pa, Kuku would be the rate king. That's obvious. Ito naman na may gamit kay Jurassic Park, si Jules. And Jesse Bash, as expected, would be playing Tusk. The Bulaklak. Beautiful. The Vichy Gaming Tusk. Sabi ni Kuko, nananawagan po ako sa nanlasing kay Gio. Huwag natin pag-usapan yan. Bawal natin pag-usapan yan. Bawal yan. Masama yan. Maraming batang nanonood. Rated PG. Oo. Maraming nanonood na bata. Baka gumaya. Baka sabihin. Baka itanong na sa parents nila. Ano po yung Gio? Yun. Tapos mapiligro kayo. So, huwag yung babanggitin yun, guys. Umiwas po tayo. Umiwas tayo sa scandal. Sabi dito ni Paper ZXC, Merry Christmas, kapaw! So, yun. Merry Christmas din sa'yo. Pero ang aga naman masyado ng Christmas mo. Para kang Chris Kringle namin. Easy ka lang. Shoutouts nga pala dun sa ka-exchange gift ng aking tropa pips na si Zendex. Something hot yung Chris Kringle namin. Alam mo anong binigay? Bumbilya! Grabing yun, something hot, Bumbilya. Idea. Genius! Alam mo sa Mineski, tumatali ng mga tao dito eh. Something hot ang mga regalo. Ano ba? Bumbilya. Yung mga normal, mga Lucky Me Pancit Canton na hot and spicy, yan, mga basic. Mga yakisoba, mga cup noodles. Pero yung bumbilya, hindi ko na. Bumbilya, walang tatalo sa bumbilya. Mga oishi na yung mga. Pero bumbilya talaga mga kaibigan. Feeling ko si Bimbo nagligalo nun eh. Okay, literal na hot. Sili. Yun. Dati yun yung plano ko, bibili ako ng isang ng worth 20 pesos na siling labuyo. Kaso, walang nangyaring kasamaan ganun, mga kaibigan. At abangan nyo, kasi sa Sabado ang Chris Kringle namin, something soft and hairy. So, ang sabi ko dun kay Zendex, ang magregalo sa kanya, bumbilya pa rin, pero malambot na. Ganun pa rin. Feeling ko. Ano kaya? Nag-iisip na rin ako ng soft and hairy. At alam ko maraming mga creative dyan sa chat natin na medyo malilinis ang isip. Soft and hairy. Pero mamaya na yan, pakilala ko muna yung mga dito sa Raging WePlay, paring Jed. Ember. As expected, sabi ko na nga pa si Jed eh. Naiisip na tayo ko si Arnel pero sila pa rin ang umawak. Armel Tabias mga kami will be playing the Tiny Bubbles. Dito si Drew Torres will be playing the off-lane Slardog. Si Kirito would be using his trademark Dazzle. And we're missing someone. Si Chibista. Si Fly Solo.
ang gagamit ng Night Stalker. Confirm nga pala si Fly Solo. Alam mo kung bakit, parang, binrab. Kasi, siya yung captain. Siya yung nag-captain. And Fly Solo was the captain. Former captain of Raging Weebly before he was signed into Rave. So, medyo maganda-ganda ang future niya. Siguro ito yung huling sayaw ni Fly Solo bago siya mag-fly. Hindi naman siguro mag-fly. Pero, yan. Kasi ang problema si Night Stalker may pakpak pero hindi naman lumilipad. Kaya, baka naman maglakad. Kapag gabi, lumilipad siya, di ba? Pero joke lang. Parang, parang hover. Parang sumakay lang siya sa salbabida. Pero mamaya yan, Armel, dito would be pitting against an SF. Alam mo na kagad kung sinong lamang. Yes. Kita mo naman dyan. Siyempre, yung may armor. Kasi tingnan mo, si SF, 2 armor. Ilan to? Bato. Yung gawa sa bato. Ilan ang armor? 0. Beautiful logic, mga kaibigan. Napakatalino. With 2 armor and bato with 0 armor. Napakatalino ni Ice Frag. Akalay mo. Kasi ito sabi ko sa iyo pag nag-aaral ka ng science, pag pinag-aralan nyo, ano ang armor ng bato? 0! 0. Diba? Kahit isolve mo yan sa math nyo, 0 nga. Sagot mo sa teacher mo yan, sabihin sa'yo, 0. Pag tinanong ka bakit, sabihin mo Ice Frag. Ice Frag rules. Ganun lang yun kasimple. Pero anyway, tama na yan. Napaka-corny na natin. Nangyari sa Pinas. Pero yun nga, this is game number 3. Mga kaibigan. Mainit na mainit pa. Ganyan lang yung Alchemist kanina. Game 1 and Game 2. Ngayon, wala kang makikitang Alchemist. Pero may gyro. Ay, wala rin pala. Wala Joke rin lang. gyro. Joke lang. Pinagbawal na po mga kaibigan. Na perma ba na po dito? Forbidden card na si ang gyro at ang Alchemist. Dahil sumisira ng pag-asa at saka pagkakaibigan. Ito naman, chibista mga tropa pips. Ito, nagpa-farm ng konti. Meron siyang void dito. Ang problema nga lang, hindi pa niya nagagamit dito. No ganks so far. Pero, 1 minute pa lang. Mamaya as siguro. Expected talaga yan, no? Ganks so far, lalo na wala pang 4-minute mark. Hindi ba gumagalaw yung ano ba tawag dito? Oras. Sa mga ng gabi, gising ng gabi, nocturnal. Nocturnal, tama ka dyan. Pero mamaya, abangan nyo, pagka 4 na minuto, paparusahan niya dyan si SF sa ngalan ng buwan. Pero wala pa yan. Naku po, grabe yung mga reference ko. Tindi! Pero mamaya yan. Armel Tabias, kaya nga invis. This might be big. This might be big. Wala. Joke lang. Wala. Ayan, ginamit niya ang kanyang invis. Napakaliit na tiny. Malamang tiny. This will be big talaga. Lalo na pag tinos niya si Torres. Si Drew Torres. Yun na po mga kami. Stanin eh! Eto na tayo mga kaibigan. Na. Pero ayun, may naku, may baka pa pala. Ito na nga sabi ko sa inyo. Pero ayun, hindi pa rin kaya kahit na. Hindi yan dazzle eh. Hindi yan kagaya ng dazzle na gigrave. Hindi. Wala. Ang ginawa lang niya, tumayo, ngumiti, tapos nagpabalik. Nag-thank you pa nga ata dito si, kasi pina-safety si Slardog. And anyway, wonderful, anticipation. Hindi na anticipation. Execution move mula sa Raging Weebly. And again, this is a normal thing. Pangatlong game na to kung saan ang first blood din nakukuha ng Raging Weebly. So, lalo na't wala pa yung ine-expect natin na 4-minute mark, nagagala pa lang yun, Off-lane ang nag-rotate nun para sa kill na yun. Pagkakita ni Drew Torres, sabi niya, invis to pre. Maniwala ka sa akin na Nostra ko na ito napanood ko nung replay. So, yun. Beautiful. And anyway, Armel Tabias mga kaibigan, medyo swing natin ng konti. Raging Potato was forced to now babysit the SF. And that is very ironic. Sa ganitong sitwasyon, yung range dapat lamang sa melee. Pero nangyari po, binabysit tuloy yung range. Yung melee ang lamang na lamang sa alamang mga kaibigan. At ayan, napabili na lang ng candy si Tiny. Napabili na ko. So may kamusta naman yung sa baba. Jed is free farming. Okay lang siya. Si Kirito, nakangiti. Okay. Si Jesse Bash, medyo masaya naman siya sa feeling ni Yam Yam. Sa taas, si Kuku, ganun din. Oo, ganun din. Sa taas, si Jules. Okay rin na siya. Pero naku po, Armel Tabias. Pero good avalanche, mga kaibigan. Pinabalik siya. Mukhang mamamatay si Armel. Ready. Pero makakapagbago. Raise! What? Nagmintis mga kaibigan. Kulang ang dex ni Gio. Yan kasi, support ka kasi Gio. Ayan na, naku, mukhang madadali si Gio Hinahabol dito. dahan-dahan. Ayan na, crush. Tinaman Wala na magagawa yung disruptor dito, kaya pinili na lang niya. Wala na tentacle grip na tong si Kolokoy At patay siya kagad dito. Napaka-bad engagement, para sa akin kasi Gio, I know, kumaga, you're a respectable player. Alam ko naman na magaling ka mag-grow. Pero, feeling ko, I'm seeing the logic why Jules, Jay is playing the support and Gio is actually stepping up. Feeling ko, Jay is letting off some steam. Kumbaga, nagpapakalma siya sa sarili niya. Aminin natin na medyo stressful yung nangyayari. If you would be beaten like that ng game number 2, talaga nga naman, kumbaga, the nerves would get into you. So, siguro sabi lang nila, Gio, sige nga, step up ka muna. Let's play a more, sabihin natin, risky play.
Pero ngayon, it's paying off for Raging WePlay. Kita mo naman. Level 2, Chibitsu. Ayun, Gio. Ayun. Ba't ba ako nagduda kay Gio? Nakapatay naman siya kahit pa paano. Ito, pamapatay pa niya si Chibits. Ay, kaso with that race, no? Oo, ayun, patay. pero, ayun, si Jay, seeing that play, no? Okay lang, no? Okay lang. Oh. Yun, so ito na lang. Let's reserve our judgment later. Doon sa performance ni Gio SF. Pero kasi, alam mo, kumbaga parang, I know, pag dumating ka na sa ganitong klaseng level ng Dota, lahat pwede mo nang gawin na role. Maliban na lang siguro kay Pride Butterflies, na tatlo lang talaga yung pwedeng gamiting hero. Joke lang. Huwag ka magagalit sa akin. Shoutout sa'yo, paring Delbert. Pero to, naku po, Jules, pinofocus dito ni Jules, sumahawal pa rin siya, nakasprint ang kuya mo. Tumitipi na! Tumitipi na! Jules dito. Na-anticipate niya na wala pang cash, pero ayun. Oo. Galit na galit ang hari dito, King Ku. Naku po, sige, patuloy lang King Ku po. Nakapagbato pa siya dito ng Stanini. There goes the stomp at the tentacle grip reincarnation ng Bipop. 5 minutes in at meron na kagad uli dito si Kuko pa. And tuloy-tuloy lang pambababo niya dito. Level 3 stun incoming. So, there we go. Mamamatay si Kirito. Mag-crit ka! Hindi nag-crit. Okay lang. Kuko, ayun, with that critical. Naku, dumating na ang backup. Pero dumating na si Tiny. Oo. Pero ayun, tinatangki pa rin niya dito. Siguro ginagawa na lang niya yung damage na mabibigay. Oo, tama. Pinahaba na lang niya yung laro para kumbaga cute at saka para matuwa yung mga caster siguro. Thank you, Kuko, kasi nagbigay ng medyo mainitin na laban at expense of your own life. Pero anyway, it's a victory, I guess, para sa Gigabyte Mineski. Killing 2 heroes, supports nga lang ang namatay at the expense of the carry. Pero it's a statement. It's a statement from Mineski. Pero ang nakakill din naman dalawang support na yun is the carry din. Oo. So bayad ang kuya mo. O, Gio, mga kaibigan, ito sabi niya, paano nga ulit mag-SF? Teka lang, babasa muna ako ng guide. Parang nawala na to sa... Magbubukas na ako ng playdota.com. Teka lang, easy. Ayan. So, habang wala pa nangyari mga kaibigan, let's check. 100K. 3200 net worth gold for Kuko Pala, 3K. Para kay Armet. Pumasa na! Ito na, Flying Thunder God! No Jutsu! No Jutsu by Ember Spirit Jed. Ito, galit na galit kay Bimbo. Bakit hindi ka nag-mid? Oo. Sabi ni Jed, ano ha? Pinapahiya mo ba ako porket nag-carry ako, ganyan ka na? Walang bastusan, pre. Nag-crazy, dito, Gio. Nako, G! Another gangsta! Patay! Not a good sign dito, Kuya Deki sa Mineski. Oo, nako, ayoko manisi, pero Gio naman eh. Pero hindi talaga eh. Nakaka-confuse yung positioning nila ngayon. Gusto ko i-justify eh. Pero wala tayong magagawa mga kaibigan. Nangyari na ang dapat mangyari. Raging Weebly medyo tong-tuwa dito. 7 versus 5 in favor of Raging WePlay. Tignan mo naman si Batman. Si Ben Affleck. Game na game. Nakadalawang gloves. Gauntlets pala kasi medyo maarte yan eh. Ayaw niya madumihan ng kanyang mamahaling manicure. Habang nangangalmot ng kalaban. Oo. So ito, tingnan natin. Jed, I think this is a more farm-oriented Ember Spirit. Expect a Boots of Travel later in the game before the Battle Fury. Pero tignan mo yung network kaya Denki. Hindi naman lalalayo sa network eh. Actually, mas leading pa nga yung Raid King sa lahat eh. Pero ang problema kasi niyan, hindi mo kasi pwedeng i-judge basta-basta sa ekonomiya paring binrab yung laro eh. You should look further than just numbers. Katulad yan, tingnan mo naman, pinapaligiran na si Kuko Palad. Ang gagawin ng network mo dyan, hindi nabibili ang buhay boy o ano. Tama diba? Si kaya Denki din. Pag ganun klase yung mga engagements, you would be, you would have, kumbaga parang kumpiyansang mali. Marami nga akong pera, hindi ka naman si iisama, diba? Hindi ka naman ganun kalayo. Pero, natutunan ko kasi kakapanood ko ng mga VODs at kakakwentuhan ko na rin sa mga pros. Isang skill, yung alam mo kung gaano ka kataba in comparison sa kalaban. Naalala ko to, sinabi to sa akin ni Juno na nung narinig niya si Migaw dati si Ember na kahit si Iisama, talong-talo sila noon pero sinabi niya, ang item lang niya ata noon threads at saka stout shield. Pero sinabi niya, don't worry guys, I'm way more farmed than anyone on the team. So kung titingnan mo, ba't ang item mo ganyan lang? Pero ang nakikita niya in comparison to the enemy team. So para sa akin, isang matinding skill yun. Actually knowing the timing window of each and every hero tsaka translating it into execution plays. So ngayon, Raging WePlay, Gigabyte Mineski, yes, on paper, Wraith King is in the lead. Ngayon, hindi na. Hindi na kasi namatay siya. Maybe ka ba naman dinaanan ka sa gubat, pinaligiran ka ng mga kawatan at dinurog ka ng pinong-pino. Talaga nga namang mababaon ka sa utang. And right now, Armel Tabios is in the lead. Wow! May pa siya, blink dagger pero mamaya na si Gio dito mo nagbabadya, pinabalik ng konti, mali nga na napunta ng kaliwa. Nako po! Uy!
Sayang, kunting-kunti. Pero ito, sinama pa niya si Disrupt. Oo, damay-damay na daw to. Uppercut, Walrus Punch, pero magandang shallow grave mula kay Kirito. And I guess Gio dies again. Siya yung Kenny ng Mineski. Grabe, the South Park reference, mga kaibigan. Meron man nanonood ng South Park dito sa mga nasa chat natin? Meron naman. Oo. Alam nga naman wala silang TV, di ba? Grabe naman po yun. Oo. Pero tingnan natin dito. Grabe, tanda ko na, no? South Park, my goodness. Ngayon, dapat ang mga Joko, Justin Bieber, mga ganyan. Yun yung mga uso na kabataan niya yun. Pero tingnan natin dito, no? Paano sa tingin ko, Kuya Dengi, kung ikaw ang nasa kalagayan ng Mineski ngayon, anong gagawin mo para kumambak sa 9-5 na yan? Iiyak ako. Joke lang. ang Mineski dito, may SF sila at saka Wraith King. So sabi ko nga kanina, they can go for Roshan if they want to, as long as they can create the space. Ang problema kasi yung timing window eh. Oops, teka lang mamaya. Jed, niluto dito ako, naglalakad lang yung dinosaur. Mapilita siya gumamit ng Arctic, mali. Tama, Arctic Burn. Para makalipad, papalayo. Pero yun nga, ngayon kasi, timing window dictates na sa WePlay ang laro. Blink Dagger para kay Tiny. It's already scouted, nakita na nila. Ember is having the field day right now. Level 9, ito yung parang oras na eh. Kay Ember, oras na level 9. 4 para sa Sealing Chains, malakang points para sa Remnant. You can easily nuke someone. Diba? Tapos ngayon, I think Slardar is actually in the chase as well. Tingnan mo, nagsasama-sama na sila. Oo. Sa ngayon, Mineski wala pang online. Kuku maybe, with his Blade Mail, but that's just one person. In comparison to at least 3 guys na handang-handang makipagsuguran sa gera. 9-6 po ang score. 5.6k is being owed by Armel Tabios. We can go for the toss right now. Salad toss. Wala, ayaw pa niyang gamitin. Saka masyado ng playstyle. Yung play ni Gio dito ay napaka-careful na lalo. Alam niya nang galit na galit sa kanya yung Radiant side. Kaya nga, ito to. Batos. Damn. Oy, boy pa si G. Pero siya mag-blink in. Armel, isa pang sapak. Naku, binatukan niya si SF. Pero na-resensya na may backup. Kaya nga. Pero anyway, space created para sa Gigabyte Mineski. They can easily push this one. Pero wow, I am actually appalled and amazed with how Raging WePlay plays this game. Grabe, walang halong bayan. Oh, pinabalik! Saan ka pupunta? Pinauwi! Si Jed. Sa 5v4 game. Ay. Sabay post kasi na-DC si Jesse Vash. Ano nangyari sa Pinas? Pero yun nga, alam ko marami dito nanonood na looking towards Mineski winning this match very easily. Pero ngayon, naisip ko, WePlay has a, chance. Oo, pressing chance na matusorin nila ang Mineski dito. And that that actually would demoralize Mineski, in my opinion. Ngayon, ito pag nasa tuktok ka, ang sakit pag natalo ka. Yes. Sobra. Kahit gaano ka ka-mature, kahit gaano ka ka-professional, iba pa rin yung talo pag nandun ka sa taas. And take note, this is MPGL. I am not discounting yung teams ng Raging WePlay at saka nitong MPGL as a tournament. Pero, nanggaling ka sa Frankfurt Major eh. Nanggaling ka sa Nanyang. Nanggaling ka sa Nanyang. And you had a good performance there. So, para sa akin, you need to have that level of consistency. Dapat andun ka na sa ere na parang abutin nyo kami. Diba? If you want to reach us, you have to step up. Ang nangyayari ngayon, parang nai-stomp ang Mineski. And unfortunately, that's a bad showing. Pero to be fair, stand-in ang naglalaro para sa Mineski. Pero again, you should never make excuses. And big props to Raging WePlay. Para sa akin ito, paring Vinrap. Kasi hindi sila dito hindi sila nagfo-fall and they're actually playing really well. May pintas ng konti no game number 2 nung nag-Adobe Audition sila. Nung sila pumasok paring Vinrap. Pero ngayon, solid eh. Nakikita mo yung execution nila talagang pulido. Oo. Kumbaga parang hindi kami nasisindak sa inyo, Mineski. Yes, you may be the top team, arguably the best team right now in the Philippines. Pero the game's just getting started. Diba? At para sa akin, napakalaking bagay nito. It's a victory. It's one small step for Raging WePlay. Pero para sa akin, one giant leap for the entire esports scene dito sa Pilipinas. To actually have a team na coming from Class A, fighting Mineski and giving them a run of their money for their money. Diba? Ang bagay nun. Akala natin, nagkaroon tayo ng konting prediction sa mga players dyan na parang it's gonna be Mineski's year. Na parang araw-araw Mineski forevermore, diba? Pero hindi pala. Tao din, mortal ang Mineski. Now for Mineski, I think they should take this one with a grain of salt. Maging humble sila, tanggapin nila na minsan talaga tumatalong tayo. Diba? Pero feeling ko naman makaka-recover sila eh.
Saka Mineski, hindi naman sa Mineski fanboy ako. Pero sa tingin ko naman, pag nag-i-stumble sila, they find ways to come back to a game. Malabidi ang galawan pala nitong mga adik na to. Pero yun nga, tama ka dyan, maghanap sila, kumbaga parang, yung solusyon andyan eh. It's a matter of using it at your advantage. Kasi minsan may mga solusyon na magsasakripisyo ka, change roster, or change playstyle. Pero hindi naman siguro eh. Feeling ko kailangan mo lang talaga yung flavor eh. Yung flavor ng Mineski nakakaiba. Giving us exciting matches. Sana manatili yon. At ang siguro kailangan tanggalin yung medyo barubal gaming. Dagdagan nila ng konting professionalism, which they actually show nung Frankfurt Major. When they defeated eHome 2-0, parang ibang team yung pinapanood. Oo, parang hindi sila Mineski. Parang hindi sila. Tier, ano eh. Nyari doon, ba't sila nagre-respect ban? Yung unang ba't nagre-respect ban ng Mineski? Di ba mga mapapride to? Binibigay nila yung mga hero ng kalaban, pero hindi, natutunan daw sila. Kakapanood nila siguro ng anime. Diba? Pero yun na nga, the score is 9-6, baligtaran lamang po. Hindi ba naman insurmountable na... Oo. Grabe naman. 9-6, tas, wasak ng throne ng Mineski. Siguro naiisip kasi ng iba yan. Ay, wala na. Hindi nakapag-farm yung SF. Yung SF, binubugbog na mid. Siguro naiisip nila, wala na to. Hindi pa yan. At saka baka sabi yan, throw to. Hindi mo ito throw eh. Kasi 1-5, easy 1-5 eh. Kahit ano sabihin mo. 1-5 per win ng game yan, mga kapatid. Oo, 1-5 din yun. Kaya, break tayo, tingnan muna natin si Donkey. Oo, si Donkey. Ayan. So, pag alam mo, Mineski, kung ako sa inyo, ito matagal lang nagsasuggest na dapat gumawa ng item ang Mineski. May naisip na ako eh. Kay Tekis. Custom na landmine. Ang pangalan ng landmine, Mineski. Commend me. Hi daw kay Ina. I love you. Sabi ni Armel, LOL, Anlande, TSS. May pag-ibig din sa Dota. Kala mo. Kasing iba dyan, namimili, Dota o ako eh. Pwede namang sabay. Oo, diba? Nasa management po. Kaya nga, para pumili, kakain o iinom. Pwede namang sabay. Diba? Si Aida, si Lorna o si Pe, pwede namang sabay. Joke lang. Yan, nakita nyo na ngayon yung babaero side ni Gedeng. Diba? Huwag naman ganun, easy lang tayo. Pero ito mga the courier is doing it. Joke lang. So ito, tango. Nako! Armet Tinos, mga kaibigan, si Jules ito, gumabang na lang siya. Nakalimutan niya may pakpak siya dito. Wahil, Kuku nasa gitna ng laban. So, ayun, damijan nyo ako. May blade mail ako. Ito. Tosserino pala kay Jules, but still alive. Nako, Armet, this is big. Forget what Mineski, they can actually come back from this one, mga boy. But, ayun, that brave by Kirito, mga kaibigan. Kaya nga, lalong patay siya, pero at least, commendable notion again from Raging Weeplay, knowing to pick their fights. Namatay man dun si Tiny, pero he made the risk. He took the risk to toss. Jules, kulang nga lang sa damage, pero at least, diba, showing the balls, the gal, to challenge Mineski. Meanwhile, Jed is, ito mukhang guguwi pa si Jesse Bash, Tiger Uppercut, pero tentacle grape na naman po. Napakaganda talaga ng immortal na yan, mga kaibigan. Kaya nga, pabalikin mo na, boy. 6 seconds. 5, 4, 3. Wala, nagbagong isip ni Raging Potato. Meanwhile, ayun, may nag-stand up na kay Jed. Uy, inaano mo yung support ko. Ayun, uy, grabe! Ayun! Tatlong namatay, mga kaibigan! Grabe, na Destiny Band, yung mga kuya mo. Anong nangyari doon? Nagkakabit-kabit yung mga pusod nila. Matay sa ayun, pero Abatos. Hindi pala si Jules, si Raging Patatas. Ito pa, si Gio. Support SF ba, sir? Ayan na, hinahabol dito. Si Niles sa Tinos, mga kaibigan, si Batman. Pina-abrekat na, hindi na pinababa dito. Nag-ankle breaker si Chibista dito. Naku po, napakagandang grave na naman po. Ano talaga yung grave? Nakakapagpabagabag ba? Nakakapagpabagabag. Hindi mo na masasabi yung word sa sobrang inis mo. Kaya nga. Dalawang Blink Dagger across the board. Slardar and Wraith King obtaining the famed dagger of Kellen. Hindi na pala Kellen. Blink na lang pala. Pero Kellen, di ba dating creator? Oo, si Kellen. Ayan. So, wala akong joke, sorry. Pero info mga kaibigan, the score is 13 na laban sa G's. At syempre, lamangan 13 dito. Raging Weeplay is playing amazing right now. Samantalang ang Mineski struggling to actually catch up. Nalulungkot tuloy ako para sa Mineski. They kumbaga parang nagagandahan ako sa lineup nila. May rason. Pero pinamalik si Armel Tabios, mamamatay nila kahit paano mga kaibigan. Instant pani, Kuku para sigurado mamamatay. Kasi tingin ko si Kuku dito nag-aala Superman na naman siya.
Sige, okay lang. Nag-i-stutter kayo ngayon. Ako muna. Oo. Sabi ni Coco, bago ikaw, ako muna. Nice reference again. Oo, yeah, baka dengue yan. Pero kay Coco pa, mga kaibigan, tama to, kailangan niya mag-step up for the occasion. Blinkin! I think he's looking for someone here. Wala siyang nakita. Akala niya siguro, meron. Kinabahan. Yung, nakita mo yung Weeplay na kung saan nasa dito. Akala nila Overwatch Nagkamali ng pinasukang gulo, mga kaibigan. Now, Coco Palad and company will be pushing this tier 1 at mid. And right now, all tier 1s of Raging Weeplay is gone. Wylon Mineski, tatlo pa yung nakatayo. Kaya nga, tingnan natin, check natin mamaya. Pero go natin. Chibista, nag-TP out to safety. Chibista, hindi pinabalik. Mga kabibalik pato ang kuya mo. Isinakay sa balikbayan box. Bumili na lang po ng drum set. So, opening ba to sa Roshan? Sa tingin mo? Pwede. At sabi ko nga sa inyo, napaganda ng Roshan kay capacity ng Gigabyte Mineski. Take note, wala na pong tier 1 ang Raging Weeplay. This is a timing window for them to actually destroy and take the ages for themselves. Kayang-kaya to ng Mineski na ako napakasaglit lang sa kanila. Napakalaki ng damage ng SF. Pero ayaw nila muna, they want to check Jet. Pero problema, si Diyos ang mamatay. Alam natin na ang fire is super effective laban sa Ice type. No. Ay, mga kaibigan! Grabe naman to! He used Roost! Pero kulang! Pero mukhang buhay. Oh! Kawawang Shagbar Maki. Pero ito mukhang kapalit ang buhay ni Jet dito. Oo, Jet, Pero tumitipi wala na! na. Oh! Nice play by Raging po na ito, mga kaibigan. Hindi lang pang mid lane ang aking kayang gawin. At dininay pa ni Kuku. Yung Torre. So, literal na walang kinita. Mga 39 petot. Nakapulot ng 40, nakautang pa na piso. Napatay lang niya. Pero yun, Space dalawang created. tower. Oo. Para sa akin dito, kumbaga parang this is an answer from Raging Weeplay. Yes, you may win on that one. You may kill Jet. Pero the important thing is, we are creating map control for ourselves. Ito na lang natitirang tier 1. Medyo konting damage pa ng konti. Pwede pa itong ibenta actually. Slightly used pa yan. Pero on the side of Mineski, Kuya Denki, magandang start yun. Oo. They can use it as a stepping stone para sa pag-comeback nila. Ang tanong, hahayaan ba ng Raging Weeplay na mangyari yan? Malalaman nyo po sa pagbabalik. Joke lang. Ikaw naman, Kuya Denki. Kung meron sa Leno. Pero Jesse Bash. Uy, what? Hindi, kinancel. Kinabahan. Jet naman, pinapakaba mo naman kami. Hindi kinancel. Feeling ko in-uppercut ni Shinoryuki ni Task yung Creepepay Siguro sinayang niya lang yung travel. Oo, para mapikon. Pikon, mga kayo nag-jogging dito, si Jed. Ito mo nagalit. Secret. Samantalang yan ang nangyari mga ito nga sinasabi ko sa inyo. Easy Roshan, easy life. Nag-iba na, nag-World of Warcraft dito. Ang Gigabyte Mineski, they went for the objective. Papalay silang raid boss dito para makuha nila yung kanilang mga item. So, mukhang magkocontest yata dito yung Weeplay. Mukhang hindi nila papabayaan. Sumisilip sila mga kaibigan dito. Jutros. Dalawang dagger pick. Oy! Spotted! Naku po, ito na panahon na. Ito na. Pero nakuha na yung sip. Atras na sila dito. Ay! Ala! Why? Watch with the smoke. Oy! Mukhang gugusil. Tama yun. Kasi Yossi break muna. Siyempre para mawala yung tension. Pero mamaya na yan. Tignan natin. Ito na, mukhang gugaw na si Jedi. Boom! Oh my God! Ito na, Requiem! Mukhang ito na ang pagbabalik ng Mineski sa pagbawi nila ng Game 2. Ito na, suntok by Jesse Bash. At tuloy pa rin to, mga kaibigan. Ito pa, haba ni si Gio. Sabi niya, galit na ako, nag-rekim ako. Akala nyo kasupport lang kaya ko Ito na. Kumakalmot na sa lupa Akala mo galit na. V for Vendota. Pero nato ako dito kasi Requiem and Winter's Curse para sa isa. Ganun sila kagalit. Ayun at nakita pa nila dito si Tiny, mga kaibigan. Kuku with the dagger. Ito na, stun. Ito na, balagan natin ito, mga kaibigan. Right click pa. Abalan siya, sumoko please. Ayun siya, pero nawala na dito. Pero ang ganda ng blink mula kay Drew Torres. Actually, locking down Jesse Bash para hindi siya matulog. Pero ito mukha talaga mamamatay dito si Armin. Oo, patay. Si Armel Tabios. At walang nagawa si Drew Torres. Actually, may pag-asa pa rito ang Raging Weeplay. 10 seconds to go before Ember actually comes back. And 1 TP into a good position. And Mineski has no more gas left in their tank. Are you sure about that, Denki? Look at that Aegis. May Aegis, yes. Pero and look at this. Walang Requiem. May reincarnation. Sige na nga, sorry na. Uwi na ako. They got like 6 lives. May extrang hero dito. Ang Gigabyte Mineski. Pero again, you can never underestimate the power of Ember Spirit. Yun ang aking maan sa'yo. Nag-asura siya. Pero yan, respeto na. Dahil back off. Tama nga naman si Denki na. Kahit sabihin mong 6 ang buhay natin dito. Si Boy Sumo Sam to Totongkatsu kanyan, boy. Kaya kailangan mo matas. Yes, no items as of yet. Pero if they would underestimate the prowess of an Ember Spirit, especially with full 3 charges ng Remnant, makakabawi siya. It can be an easy battle fury. Tapos tuloy-tuloy lang pag-farm dito. Meanwhile, sa network makikita mo sa network na yung
SF, sumasabay na siya sa 8K gold. Oo, kasama na siya sa 8 Mile High Club, ano. 8K gold para sa kanya, 5K para kay Jesse Bash. Oh, yan, hindi na siya nasa baba ng ng net worth. Ano kayo ngayon? Nasa na mga haters ni Jesse Bash? Easy lang kayo. Pati naman yung mismong net worth. Wow! 4K. Oo, mga magkano to? Feeling ko mga 4,876.24. Wow, nabasa mo pa yung... Oo, alam mo ba, dengue yan. Grabe Yan. ka. XP naman, magkano yan tingin mo? 5,000... No? Above eh. Oo. 5,500 ganon? Yan ang nangyayari kapag hinahanto ka na. Pero baka kaibigan, grabe po talaga ang gera dito. Nasa 5.5. 5.5 something. Oo. And may decimal place pa yan at saka may sine cosine, joke lang. Ano po mga kaibigan, I think Raging Weebly medyo nawawala na ata sa vision nila. Armel Tabios needs an Aghanim Scepter ASAP. Wala siyang katulong para mag-right click pero he needs the firepower to have a chance. Hindi lang puro patay, kundi makapag-push sila dito. Actually, na-surprise din ako na wala pa rin siyang Aghanim Scepter for now. Kasi sa early game stages, napakarami ng assist niya dun eh. Oo, kaso wala eh. Payaman ang gusto nito ni Tiny, mga kaibigan. Bumili siya ng Hand of Midas at ayan na, nag-invest na siya. Bubungo na siya nag-franchise na ata siya ng MI dito. Payaman ang kuya mo. Kasi alam mo, ang MI, ang franchise na to, ito lang nag-iisang business na ang ROI, Return of Investment, 2.5 years lang. So, hindi naman sa nagpo-promote ako, pero bigyan nyo kami ng pera. Pero mamaya na ako po, oh! What Tiger Uppercut! Nice! 3 months na mga grabe naman yun. Yun lang. Ito na. Mukhang ito na ang pagbabalik ni Reiki. Aba, akala nyo kaya nyo patayin pero ito na rin ang SF ni Gio, mga kaibigan. Ako, may ages pa ako. Ito na, bumabagal na sila mga kaibigan. Dagger stun. Patay na agad ang Tanod. Ito na, kasunod na si Tiny. Pero Torres Team, sabi niya gusto pang isa. Gusto ko ng 3 months stun. Ayun, bumalik si Jed mga kaibigan. Pwede na yan! Pwede na yan! Gio, wag ka mag-farm, Gio. Ito na, Jules. Ito na ang sigaw ni Gio. Pero walang nangyayari. Cute lang. Grabe naman yung Gio, pero mukha atras. Ba't kaya nag-iwan ng alaalang kupas dito si Jed? Oh, yun, pumasok na po. Bounce back mga kaibigan. He wants to chase Jules. Jules is dead. Oh, no! Oh, patay na nga siya dito mga kaibigan. 3 ang patay. 4 ang patay para sa Gigabyte Mineski. And I think may blink pa to. Wala nga lang mana para mag-Seedling Crash. Wala kasing Arcane Boots ang mga Koya mo. Kulang pa yung mana nyo. Pautang naman daw. So, tingnan natin yung show fight recap. Ang gulo nung fight recap na yun. Actually, maganda. Klaro naman eh. Kasi ang nangyari dito, setup after setup after setup. Ang problema lang para sa akin dito, yung Requiem ni Gio, medyo not on point. Ang dami na nangyari. Nakalakad na siya, nag-jogging na, nakabili na ng almusal si, Actually, nag-farm pa nga siya dito. Mamaya nga, nagliwaliw pa muna eh. Bago siya nakapagbito ng Requiem, and that Requiem actually did 0 damage. Naka-on yung Flame Guard. Plus yung mga tatlong, yung Slardar Dazzle, sa akin Tiny, ang layo sa range niya. So, unfortunately, it could have been a good clash para sa Gigabyte Mineski, but hindi nahulog yung mga between. Sa kanila mo, kailangan nilang mag-wish sa mga falling stars ngayon kasi sa balita ko, meron daw 40% chance na magka-meteor shower ngayong gabi. So, makakaabot pa kayo? Kaso 12 na. Pala ito. Oo. So, tingin ko nasa WePlay pa rin yung sinag ng bituin dito. Napakalinis ng gameplay nila doon actually. At saka, ganda ng hero nila eh. Ember Spirit to eh. At saka Slardog. And Tiny. So, maybe you may say na parang masyado silang melee-oriented. Pero kahit na kapag Kunat Gaming is at its finest. Blink, blink, stun, free range si Ember Spirit. No one to catch si kay Zin. Wala naman. Pwede mo asahan si Wraith King. Pero again, Flame Guard would ruin everything para sa kanya. Tapos, ano pa ba? Pwedeng pag-asa niya to. Ito siguro, Winter's Curse. Lula doon nangyari kanina na Winter's Curse. But sino ba Winter's Curse niya, no? Parang, siya. Kasi nakapag-stump Stump the Yard si Tiny. Ito na nga si Tiny, si Slardar. Ito na mga buhay na ng Walis Tambo. Walis Tingting pala. Si Armel Tabios, ito na panahon na para maglinis. The MMDA is right here, right now. Freaking Avalanche! Oh! Magandang Disruptor ulti. Ayan na, napakagandang ulti rin. Pero nasa dulo lang ito naman. Eto, tignan natin kung papalag dito si Kuku Palad. Aray! Kuku Palad with that critical. That race by Gio. Nasaktan ng kuya mo. Pero Armel Tabios nag-kick in yung kanyang Raggy Exterior. Napakagandang stand. Pero wala ano pa ibabato mo na kapag wala, tumatakbo na lang si Chabilita dito. Ito na, Kuku Palad, stun, naka-silence. Stun! Wala. Nag-TP! Nice spot, Jesse. Nangarap ng gising si Chibista. Anong nangyari kay Kuku doon? Bakit nagpunta siya sa farms? Hindi, gusto niya ng mga anak. Sabi niya gusto ko ng farm.
Grabe. Nakakita na Hindi, siguro tiwala na siya sa teammates niya na kaya kaya. nga. So nakita nyo yun mga kaibigan, that is Class S Dota, beautiful. Nakita mo ginawa niya, nagtago siya sa may likod ng puno. Pero alam mo sa Dota 2, ito lang nag-iisang laro kung saan mas matangkad ka pa sa puno. Pakita natin. Beautiful! Beautiful Dota. Grabe naman. So yung mga puno sa Dota, bonsai. Yan, liliit na kay goodness. Yan. So, ewan ko mas malaki lang talaga yung mga hero. Pero nakita ko yung kabayo nga ni Kotel, mas malaki pa kay Crystal Maiden eh. So, nangyari dun? So, sa hero talaga, malaki yung hero. So, hindi. Malaki yung hero, yung puno ang maliit. Bonsai lang. Kung totoo to, dapat napaligiran na ng dahon tong si Kuko ngayon eh. Saka hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. Parang naglaro ng Guess the Hero. Wala kang makikita. Pero buto na lang mga kaibigan natin, hindi nag-work ang logic. Sa Dota 2 may kanya-kanya tayong siyensya at iba nag-ooperate ang larong ito. At sa mga hindi pa sa mga nanonood sa atin ngayon, kakap-tune nyo lang. This is Gigabyte Mineski Pro Gaming League. Beautiful. Leg number 4, Class S Division. This is between Gigabyte Mineski and Raging WePlay, ang mga veterano ng Class S laban sa kakapasok ng Class S. And looks like it's a different story altogether kasi yung WePlay dito parang mga mama sa ating lahat. Nagsama pa ng backup, nagtawag na ng aso mga ito na si Bogart. Let's go, Alpha Wolf. Ano na nga pala ang item there's ng iso? Hindi ko na siya nakikita. PB and Cheese Eat. Kasi ganito yan, pag espiritu ka, anong bubuin mo? Malamang espada, di ba? Logic. Nag-ult na naman sa wala! Ano na naman? Gio, mga kaibigan, ubos ang germs! Pero ito, kahit naman sabihin mo nag-reclaim siya, si Nico, kaya pa rin nila to. Ayun, nalockdown nyo eh. Pero ito, mukhang mamamatay talaga. Ang ganda ng blink. Sige, isa rin mo kung may blade mill ako. Ito na, mga kaibigan. Yes, si Bash with that great snowball hanggang dulo. Pasok na pasok! Kaibigan, look at that. Great City, mga kaibigan. Nice na usdos. Tatakbo siya dito. Naku, saan ka pupunta, sir? Sigurado ako may mga follow-up. Wow, si Ninja, Ninjoga. Grabe naman siya. Pinabalik! Kita! Nag-aba. Play. Jesse Bash dito. Pero galing na. Jesse Bash, once sabi niya, wala akong pakialam sa inyo. Hindi ako mauuto. Hahabulin ko siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang problema, naka-arpal tunnel. Naka-arpal lang po yun. Pero ito, mukhang babasag na sila ng TNT dito. Oo naman. Baka may magawa si Ember, di ba? Lalo na especially Battle Fury pala. Pero hindi, may dalawang tao dito. Ito si Batman. Pero I'm surprised na nakahabol si G dito sa kanyang farm. Ito na, naggabing dilim na. May magagawa ba sila dito? Ito na, sinuntok na si Jed. Pero yun, sigurado naman may. Sabi ko nga sa'yo, malaki talagang bagay yung snowball. Sobrang laking bagay. Not to mention yung heals at saka yung utility ng Wither. 3-man stun. This can be something. Pero nakakuha na nila dito yung yung melee barracks. And tuloy-tuloy lang pa pagbabuyback dito. Armel Tapios can actually blink in. Toss, Avalanche. Medyo magkabaliktad pero okay lang. Kuko. Kragi. Naman Kragi. Grabe. Anak ng Diyos, si Armel Tapios. Ito na. Ember Spirit, oy, sayang hindi nahuli. Ang ganda ng coverage mo, bumuo ng Venn diagram dito si Raging Potato to create that space para makapag-right click dito. Kita mo yung mga galawan ni Jules dun? That Veil of Discord, that Veil of Discord tuloy. Glimmer Cape, mga kaibigan. The Glimmer Cape is ulit ito pa. Habalo, Torres, nagbago isip, tuminig siya. Anong gagawin ko, tol? Mukhang sasakripisyon ni Potato. Daus-dos! Stunini! And Raging Potato is definitely dead. Gio na mamamana, mga kaibigan, hindi lang support ang kaya kong laruin. Spirit, pero hindi niya patataka si Arnel dito, sure. Baka naman, di ba? New Jules ito with that on point Winter's Curse, ruining everything para sa Raging Wave. Nakita mo na nagsipulasan, nagsiatrasan pero ito pa rin paghahabol. Drew Torres, umahabol. Jules, sakripisyo! Sakripisyo ng mga kaibigan. Pero, G, ito pa mukhang... Hindi ba ito? Boy, ba't bumalik? Ba't ka bumalik? Hindi ka na support! Wala nang support, mga kaibigan. At tuwang-tuwang Raging Wave play, mga kaibigan. Pero pumasok! Jesse Bash for the save, mga kaibigan. Pero ito, dadali niya ng SF. Pero ito hindi niya. Bisto ako ni Drew Torres ako. Chibista. Pwede pa itong gumawa. Hindi ba ito? Tapos ang laban. Nag-ward muna! May masabi lang! May ward ako, Jer! Ayan. Nagapagod ng dagger by Jesse Bash. Tingnan natin dito ang micro games, mga kaibigan. Stop! Patay si Gio! Oy! Buhay ko yan! Mahal ko yan! Tropa ko yan, mga kaibigan. Ito, grabing play talaga ni Jesse Bash dito. Ang ganda ng tulak nung dito, nung ice shots, tinulak pa kabila, mga kaibigan, dahil hindi Jano Gibbs, hindi nakapag-over na battle. Hindi lang po dito, parehas tayong Grabe po. Yung fight recap. Look at that exchange, mga kaibigan. Hindi kinaya ng fight recap yung mga nangyari dito. So, nagmula tayo sa Frankfurt, nakaabot tayo hanggang food court. Hanggang majors ng China. Oo. Hindi ko alam. Mula Apari hanggang Hulo. Grabe po. Ang nangyaring engagements goes to show na parehong nirespeto ng mga teams ang isa't isa. Walang atrasan eh. Sa bagay kasi paring binrab, oras na eh.
O MPGL oras na. And now Mineski taking the second Roshan. The Aegis would be on their hands again. Unfortunately, Raging WePlay has no idea what's happening right now. Kunin nyo na nagkahiya. Ano yung hinulog? Ring of engagement ring. Beautiful. So is it for a high ground now? Lalo na dahil 6 na naman ang buhay nila. Oo, alam mo totoo 'yun. Parang sabi nga natin dito, 'yun yung 10 utos ng MPGL. Sinabi ko na pinag-usapan namin to ni Kuya Lon, ako yung nauna na no Roshan, no high ground. Kasi lalo na ngayon na kapag namatay ka pag may Aegis, meron pa ring vision dun sa kinamatay mo, dun sa 'di ba namatay ka, may vision yung lapida. Anong baka sabihin niyo, kaya ano naman ngayon? Magkakaroon ka ng vision sa high ground. So ibig sabihin, merong hindi nawawala yung mga katoto mo, hindi sila clueless sa mga nangyayari. And that high ground vision is very much important, especially sa high ground, sa pagsisiege. Kasi yun yung alamangan ng tier 3, di ba? Kaya nga may mga nagtatanim ng mga wards dito na top tier team. Kasi kailangan mo talaga ng vision yan. Mo, habang hindi, sinag-uusapan pa nga lang natin may sentry. Ito si Kuko Palman, medyo matapang ng kote, medyo bad boy ang kuya mo. Naka-radiant siya, blink dagat, tsaka sangge. Kasi bakit nga naman, di ba? Ano pabubuin niya? Alam nga namang aganim. So ito, naglalaki si Kuko Palman, walang katakot-takot. The silence or the slow. There we go. Kaya no, while SF, tinatrabaho lang yun. Ayun, napakagandang dodge by Gio. Ayun, nakikita na natin yung professionalism ni Gio dito na kahit support lang ang role ko, kaya ko pa rin mag-isip. Kumbaga parang kahit support ang pagkakakilala nyo sa akin, kaya ko namang mag-mid, easy lang kayo. So sana naman si Bimbo nakapag-relax na. Kasi pag di ka pa nakapag-relax dito, ewan ko na lang. Ito na, pumasok, oy! Hindi ka naman si Kuko Pal, mga kaibigan, kinabahan. Pero okay lang yun, at least kita mo naman, na nire-respeto nila talaga yung stun ni Kuko dahil sigurado na kapag na-stun, sure din. Either kailangan mo pa ng grave or something, pero sure ako din, start of a war na hindi nila gusto. Oo. So ngayon, wala, nagbabadya na ba sila? Ito na ba ang ending ng laro na ito? Medyo, para sa akin, na hindi siya anticlimactic kasi nakita natin balikan eh. Back and forth. Oo, pero para sa akin, alam mo, manalo, matalo, dapat proud ang Raging WePlay sa sarili nila. They pushed Mineski to the Pinatinapon mga kaibigan, dineport sa dapitan, si Kuko Pal namatay! Nakita mo, grabe yung stun dyan, 3 man stun mga kaibigan. Kaya ito naman po, Drew Torres, pauso! Grabe, pero to, may second chance. Kaya si John Nodla at si Bea ang meron. Si Pulasan na sila dito takbuhan. Ito, mukhang magbabaka pa tayo Mineski dito. Tingnan natin. Pero again, they're kinabahan. Jules with that dodge blink. Pero stacks. Kailangan dito mag-relegate ng tao kasi magpupush yung mga crepepas. Naku po, naghampas na ito ng walis. Right! That so crystals na pala dito, mga kaibigan. Kaya, ito ang ganda ng ulti. Mga kaibigan, ito na, Armel with, nakaano siya, palo ng palo, mga kaibigan. Ito na, Ember Spirit, ito na. God, nalulusaw pa isa-isa, mga Mineski. Pero pinabalik sa'yo, Tutores! Mga kaibigan, Tutores! Here we go again! Ito na, mga kaibigan. Yes, si Bash, gagawa na ng play stock. Ang problema, kulang sila sa gasolina eh. Ang problema dito ako tinarangan pa. Bawal ang dumaan dito. So definitely, Torres is dead and the only ones remaining is, patay na rin. So buybacks from 2 heroes. Hindi yan pa, yan na. Ito na mga kaibigan, mukhang ito na ang kailangan ng WePlay. Pero ito na mga kaibigan, napakagandang isa pa! Pero antigas talaga na rin. Napakamalas niya na sa Kragi mga kaibigan. So now, wala nang buyback dito ang 4 sa Raging WePlay and this is the Doomsday device. For Raging WePlay, it was a valiant effort. Ang problema, how can you face someone with 6 lives? Yeah, an SF and a damn Wraith King, mga kaibigan. Lalo na si Kuko, ang galing niya sa Kaya nga, Gio mga kaibigan, pambawi ng hiya. Kanina medyo nangamote siya ng konti, pero ngayon sabi niya, easy lang kasi. I know, easy doggy. Easy mga kaibigan. At ngayon, magpupush na sila dito. At panahon na para tapusin ito ng Gigabyte Mineski. They can never take risks. At, aray. Chibista. Ops, pinasok. Nabura! Nabura, mga kaibigan. Si Kirito pa, ha? Kirito ka pala, ha? Oh my God, look at that. The buy in the Torres, mga kaibigan. Si Gio, sumayaw! Nagtango! Paano ko napanis yung Aegis? Tatawanan talaga kita. Pero tuloy-tuloy lang pa mababa. Drew Torres ka pala. Grabe naman to si G. Ngayon pala, pag paano siya sa mid, wag natin bibiruin, ha? Sorry na, Gio. Gio, sorry na. Hindi namin sinasadya. Mag-sorry kayo lahat!
Dun sa mga nasa chat dyan, easy lang kayo. Akala nyo, wala na yung Oo. Bugattis nyo, no? Kaya nga, so maraming nalungkot na mga pumusta sa WePlay. Konti na lang. Oo, konti na lang. Pero ang galing nga, sabi ko sa inyo, sobrang lupit ng Raging WePlay dito. Sobrang solid ng kanilang play. Pero again, it is Gigabyte Minesi who's gonna take game number 3. At para sa akin, dapat di mawala ng pag-asa yung WePlay. Lalo na sa, napakaganda talaga ng early gaming nila. Oo. And for them to actually go toe-to-toe with Mineski, napakalaking bagay nun. Yes. Oo. So, at least, di ba,